Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Matindi itong binanatan ni Marcoleta. Isko Moreno pala. Talagang nag-ala Marcoleta sa sobrang tapang. Nag-ala Duterte itong si Isko Moreno. Talagang umusok ang kanyang kamulatan mga kababayan dahil sa kanyang natuklasan na grabe pala ang mga magnanakaw sa City Hall. Talagang pugad pala ito ng mga kawatan. Grabe kung sino yung mga palamintang, palaturo. Sila pala ang tunay na tulongges. May makukulong dito mga kababayan. Grabe itong natuklasan ni Yorme na ikagugulantang na mga bangag, dilawan at mga pinklawan. Kaya sabi ni Marcoleta talaga, kung hindi ka magiging matapang, hindi ka magkakaroon ng kamay na bakal, yuyurakan lamang ang mga Pilipino at patuloy na pagnanakawan sa kaban ng bayan. Ang isipin lang ng mga ito, magpataba, magpapuno ng pera sa kanilang mga bulsa. Pero ang mga Pilipino ay patuloy na maghihirap. Kaya Yorme, banatan mo na ang mga bangag na ito. Mga pinklawan, mga dilawan. Banat, Yorme. Ano ba ang atin dyan? Sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga nanay, tatay, buong kababaang loob po. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Baka naman, dahil ako'y may hawak ng mikropono, self-serving statement lang ang gagawin ko dito. Hindi po. Ako ang magiging tapat at totoo. Una, ang pagiging katapatan sa tao. Kung kayo ay may iniwang bayarin, ako po may inutang. Na minsan hindi ko kinubli. Ang masakit, kasama ko kayong nangutang nun eh. Pero, bagamat ako'y nangutang, tayo'y nagtatag ng matagal ko ng pangarap. Irma Alfonso, Dr. J, Edward Tan, Letlet inabot pa to. Che Bormeo, Lou Biloso, mga matatagal ko ng kasama. Alam ninyo, sa puso't isipan ko, noon pa man pangarap ko na mamigay ng lupa at pabahay. Bakit? Squatter ako eh. Alam ko ang pakiramdam ng isang tao ni hindi niya alam kung pag-uwi niya ay yung bahay niya nakatirik pa. Kaya minabuti ko, pati sa pagsasabatas bilang konsihal, pati sa pagsasabatas bilang presiding officer like Vice Mayor Chia Chensa, at nung ako'y naging punong o ekutibo, lahat ng pinangarap ko, ipinatayo ko, tinupad ko. Sa utang nang galing yun. Sinabi ko nga sa taong bayan sa kasagsagan ng pandemya, ultimo relo ng City Hall, ipatatas ako kitang bunting makaraos lang tayo. O mga kababayan, napansin niyo po, itong si Yorme talaga, makikita mo na talagang may damdamin, may puso. Nakikita niya yung mga paghihirap ng kanyang mga nasasakupan. Ito yung leader na may isang salita. Kung ano yung kanyang pinangako, binitawan, kanyang tutup pa rin. Matindi mga kababayan, ano? Ito ang leader na matagal na nating inantay. Ang nangyari lang, tumakbo kasi na Pangulo ito. Natalo po. Nung kasikatan ni BBM.
na nadaya tayo. Mga kababayan. Sino bang mag-aakala kasi na yung nabudol tayo, kaya sayang si Yorme, ano. Pero itong si Yorme, may ito. May chance ito maging Pangulo ng Pilipinas. Yung kanyang mga style kasi mga parang style Duterte, style Trump, style Marcoleta. Wala na akong makita ng mga leader ng Pilipinas kundi itong si Isko Moreno, Duterte ng Davao, Sara Duterte, at Marcoleta. Ito yung mga makikita mo talaga na mayroong kamay na bakal na pagka aasta-asta kang siga, magugulpi ka dito. Kaya Yorme, ituloy mo lang ito. Talagang gustong-gusto ng mga Pilipino yung mga ganitong mga bargas na mga siga na mga leader. Kasi dito na didisiplina ang mga tolongges, mga bangag, mga pinklawan, mga bangagan na gumugulo sa Pilipinas. Ikaw ang kailangan ng mga Pilipino. Linisin mo ang Maynila. Kaya Yorme, ano ba ang natuklasan mo na mga magnanakaw dyan? Sige, ibulgar mo na. Nakaraos tayo ng pandemya na itatag ang mga pabahay. Libo-libo. Iba nga sa inyo, nangaagaw pa sa ngayon ng pabahay para sa tao. Tandaan nyo to, hanggat ako nandito, mga konsihal, mga bahagi ng department head na nakikisapakat, I will review all those beneficiary. And yesterday, I heard something very bad. At 30 na, mayor na ako, may tumitira pa ng 12,50,000 para ma-award lang sa isang benepisyaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay nyo pa sa may pera. Yan idinisenyo para sa walang masisilungan. Hindi, dahil staff ni Congressman. Para kayong laging nasa kusina. Nakalimutan nyo na ba? Your purpose. The day that you decided to join public service, not service to yourselves. Alam nyo, malapit sa akin yun. Yung pabinababoy ninyo. Kung sino man sila, panagutin ko sila. And today, I directed Secretary Letlet Sarkal to halt the award, to investigate those mga gifted child. Ito yung mga mga kababayan, meron kasing binigay si Yorme na mga pabahay sa mga mahihirap talaga. So ang nangyari, dahil kamag-anak ni mayor, kamag-anak ni kansilor, ni congressman, staff ni gobernur, yung mga original na nakatira, tinanggal doon. Tapos, ang pinadala na pwedeng tumira, yung mga kilala system, kamag-anak system, palakasan system. Kasi, staff ni congressman, nakita nyo mga kababayan, ang mga bugok na ito. Yung mga palaturo na si Yorme ay magnanakaw, nagbenta ng Divisoria na kung ano-anong mga binenta. Nagbenta, pero meron kang makikita. Yan ang tunay na may puso at dangal. Na makikita mo nung kanyang panahon, unang
termino bilang mayor, meron ka talagang makikita na resulta, hindi lang puro ngak-ngak, hindi lang puro ayuda, pero action talaga ang pinakita. Yan ang tunay na leader ng Manila, hindi puro bintang palaturo. Nakita niyo naman yung nangyari sa Maynila. Sandamakmak na mga basura. Dumaan ako sa Abad Santos. Grabe, tone-tonelada na mga basura na nabubulok na halos habulin ka sa sobrang baho. Kahapon mga kababayan, naglinis si Yorme. Siya ang nanguna. Talagang yung mga service provider na naglilinis kahit na hindi na bayaran kinausap niya parang awa nyo na. Ako na ang nakikiusap sa inyo. Linisin natin. Magtulungan tayo para malinis ang Maynila. Tinulongges ang mga magnanakaw ng mga bangag, ng mga pinklawan, na pag-uugali. Binaboy ang Maynila. Grabe, buti na lang nandito si Mr. Sunshine na si Isko Moreno. Ang bayani na buhay sa Maynila. Buti na lang ikaw ang nanalo. Hindi yung dalawa na mayayabang na makapagbigay ng ayuda, akala mo meron ka ng utang. Hindi pa nananalo, nagyayabang na. Ngayon, si Yorme na, tignan mo, ang dami mga anomalya na, sinimot pala ang pera ng taong bayan pati pagbayad sa mga nangongolekta ng basura, hindi binayaran kahit sino, kahit ako yung provider ako yung maglilinis sa mga basura, ako nangongolekta, di mo ako bayaran, nek-nek mo, hindi ko lilinisan yan. Sinong bobo? Barbero na pupulutin yung mga basura na wala akong makain. Bayaran nyo muna ako. Yan ang gusto ni Yorme. Tuloy pa natin itong mga banat ni Yorme. Ay, may makukulong dito na dating mayor ba? Naku po, yari. Di ko alam. Yun yung sinasabi ng mga netizen May bahay naman tayo May masisilungan tayo. Paano ang wala? At tandaan din natin, yan ay hindi ko ipinangutang na ang tanging dahilan ay pagbayarin galing sa lumang income. One day, I don't know, by accident, there was a news came to public, and I read about the Mandanas ruling. And when I read the decision of the Supreme Court, magkakaroon ng windfall o extra income ang ating minamahal na lungsod. And mind you, and I want you to go back a little bit with our history. Before I assume as your mayor, we will never be entertained by any government banks. Bakit? Napakasama ng COA audit report ng siyudad ng Maynila. Ngunit, bakit nagkaliwat kanan ang bangko ng gobyernong lumapit sa atin? Bakit? May bagong pera. Hindi mo kailangan taasan ang buwis ng tao dahil may paparating na bagong income. And through some financial engineering, I am no economist, but I know what is the effect of inflation to every human being, not only in Manila, but the entire world. A peso spent today is better than the same peso spent tomorrow.
And with that, napatupad natin. And with that, nakatawid tayo. 8 buwan, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, aaminin ko rin sa inyo. Deficit, binanggit ko kanina, may deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay nakatayuan ng ating lungsod. Naubos ang kaban ng Nasa bayan. Nasa financial ICU ng City Hall, sa panahon nila, kung makapag-cash advance pa, ay wagas at walang pakundangan. Mga kababayan dito, grabe itong natuklasan ni Yorme. Cash advance, 100 plus million. Grabe bago umalis sa pwesto, may kinikback na 100 million. Grabe. Tuloy natin. Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the special disbursement officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Lito Atchesa, 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance eh. Grabe naman. 3 billion? Magkano Let's call a spade a spade. 3 billion in just 10 months. Madalit salita, wala nang ang kita, puro bali pa, kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. Grabe The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam niyo po, 1.8 billion plus o piso nito ay 2 taon nang binayaran. May kapabayaan, pinabayaan, o istapa? Mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Grabe mga kawatan. January hanggang May 2025. Sa gitna ng kampanya, 21 na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. Grabe. Anong ginawa nila doon? January, Enero, Pebrero, si Pati. Marso, Abril, Mayo. Grabe yan. 5 buwan. 5 buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program. Job order o JO at iba pang election-related services. Hindi
Kumapit Grabe po kayo. mga kawatan. In just one day, they authorize one person to draw 3 checks Wow. in one day. Grabe. Anong ginawa niya? Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Nako po. Alam kaya ni Isang Lacuna tao lang. ito? Isang araw lang, May 9, 3 days before election. O, Mayor Lacuna, alam mo ba ito? Nako po. Sagutin mo ito, Mayor Lacuna. Pati yung mga kasama mo dyan, bakit may bolt dyan sa City Hall? Sa upuan ni Yorme sa likod. Kakatakot ito, mauubos pala ang pera ng bayan sa inyo sa Manila. Grabe ito, mga kababayan. Pinag-cash advance ng 132 million pesos. Grabe Ayan po naman siya. yan. Pogi. Wow. Sino yan? Jonathan Garso. Grabeng kawatan ito. Sino pa yung Mind mga... you, and let me repeat, in one day, 132 million. Wow! Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Nako po, viral ka na. Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas nyo, Tigas ang bungo. ang lupit nyo, Ang lupit. para kayong alkohol, Grabe, Yorme. wala kayong patawad sa mikrobyo. Grabe. Basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall. Lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nako po, mga sikat. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Grabe naman. Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. Anong ibig kong sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawat hindi tama, hindi otorisado. Nung mabubuking na, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 million pesos. Ayan po siya. Grabe. Joy Dawis Asuncion. Ako, Joy grabe mga kawatan ito. Dawis Asuncion. Grabe kayo. Anong buwan? Mga magnanakaw ito. January to March. Tindi. Nang walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund. That fund has dedicated or merong takdang gamit. Nagalaw, kung saan ginalaw sa mga manonood, pumanatag kayo. Aalamin po namin yun. O mga kababayan, kayo na humusga dito. Grabe ang mga ito. Isang araw lang yan. Jonathan Daso, Joy Dawis Asuncion, mga viral ngayon na empleyado ng City Hall. Nasaan na kayo? Grabe ba lang ginagawa nyo na paglustay ng pera ng bayan? Ayan, buti na lang nandyan na si Yorme. Talagang, naku po, kawawa pa lang Manila sa inyo. Akala namin okay ang Maynila. Yung pala, nakatago pala yung sakit. Unti-unti pa lang nababangkarote ang Maynila. Buti na lang si Yorme ang naging mayor at ama ng Maynila muli. Naku po, Yorme.
Talagang diyan ka muna, Yorme. Yan ang gustong gusto namin. So, suportahan ka namin. Diyan ka muna sa Maynila. Ayusin mo ang Maynila. Huwag kang gagaya sa iba na puro ngaw-ngaw lang, puro pasikat, puro pangako. Gayahin mo si Tatay Digong at Marcoleta. Kayo ang mga pag-asa ng bayan. Gayahin mo si Sara Duterte na talagang may kamay na bakal. Kaya mga kababayan, ano ang masasabi nyo po sa mga kawatan sa Maynila? Nako, Mayor Lacuna, sagutin mo ang mga aligasyon na ito. May mga ebidensya na mga paglabag sa pagwaldas at paglustay ng pera ng taga Manila. Iyan ay buwis at pera ng taong bayan. Yan ang tunay na pagsasap publiko. Merong ebidensya. Nako po, Mayor Lacuna, sagutin mo ito. Masisira ang pangalan mo dito. Ikaw ang pinuno ng Maynila. Bakit nagkaganyan? Nagkabangka-bangkarote ang Maynila, nagkautang-utang, pati mga basura. Hindi na pipick up. O, 2 araw pa lang, yung mga basura, nalinis na ni Yorme. Kaya good job, Yorme. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Ito na si Yorme. Suportahan natin ang kanyang mga ginagawa dito para bumalik muli sa dati na malinis, mabango, na parang Vicky Bello. Itong Maynila na pinagmamalaki natin. Sunod nito, mga Manila Bay na. Naku, yan na naman si Yorme. Talagang magaling ito. Ito ang mayor. Ito, mas gusto ko talaga itong si mayor eh. Sana siya yung naging pangulo eh. Di natin alam eh. Lahat tayo na budol eh. Mga kababayan eh. Pero pag itong naging pangulo ng Pilipinas, nako, maraming magugulpi ng mga kriminal dito. Maraming mga kawatan na makukulong. Mala Marcoleta ang kanyang mga asta. Mala Duterte, mala Sara Duterte ang kanyang mga paninindigan, mga kababayan. Kaya good job, Yorme. Sana wag kang magbago. Sana tuloy-tuloy ang iyong mga ginagawa na may puso. Gumagawa ng tama. Kaya salamat mo ng marami, mga kababayan. Pa-like at pa-share po tayo itong ating video na ito. Ako si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po. Suportahan natin si Yorme hanggang sa huli ng kanyang termino. Kung gagalingan pa ni Yorme talagang maging pangulo ito. Pero wag kang tatakbo ng 2028 ha. Baka salubungin mo na naman si Sara Duterte. Madadali ka na naman. Ito, payong payong kaibigan lang, Yorme. Kasi naging kaibigan kita, Yorme, nung nandiyan ka. Isa ako sa mga masugid mong taga-suporte. Nung unang termino mo. Talagang dyan din ako nakilala. Salamat, Yorme. Ipagpatuloy mo yan. Meron kang magandang kinabukasan sa Malacanang. Yan lang masasabi ko. Mabuhay po.